O ito, pakinggan natin mga boss. Alam nyo, pagpasensyaan nyo na yung intro natin ha. Ako lang naman ang ganitong vlogger. Lahat naman ng mga vlogger na nandiyan dyan na play lang ng video, react lang ng react sa video. Ako yung tipo ng vlogger na putya, mas marami akong sinasabi kaysa sa video. Oh, dito ang ano ko, ito ang commitment ko sa inyo na dito sa channel ko ang pupuntahan nyo ako. Dito sa channel ko ang pupuntahan ninyo yung kadaldalan ko. Hindi nyo pupuntahan kung ano yung content ko. O yun yung gusto kong ma-achieve dito sa channel natin. We are a community, and since ako yung nandito sa mic, magsasalita sa mic. Oh, gusto ko lang ipaintindi sa inyo na kaya ako nagdadadaldal ng ganito. It's because I'm doing my homework. O ako, pinag-aaralan ko yung mga bagay, iniisip ko yung mga bagay-bagay, and I'm putting myself into dito sa ating content. Hindi lang to puro video. Tapos ganun galaw lang ng galaw ng ganyan kahit na wala namang ginagawa sa video niya. Hindi ko kayo lolokohin dahil ayaw ko mambudol. Gusto ko pag nagpunta kayo rito, putang na mabibingi kayo sa boses ko. Kaya nga pinagaganda ko boses ko eh. Para habang nakikinig kayo, kinikilabutan kayo eh, hindi ba? O sige, play na natin to ha. Congratulations sa lahat. O, natapos natin yung ilang minutong pagdadaldal. O sige, pasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad
kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ayun, ang galing. Nako, that's at least may pag-asa pa ang bayang Pilipinas. Pinlay ko ng buo, hindi ko pinutol para ma-feel ninyo. Now, isa-isahin natin. Isa-isahin natin yung yung kanyang mensahe, tapos reactionan natin. Eto na, simulan na natin Lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Yan. Marami kang plano sa buhay mo. Napakarami mong mga gustong gawin, napakarami mong mga desires sa puso mo. Pero hindi mo alam kung papaano gumalaw ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka tatawagin ng Panginoon para magsilbi sa Kanya. At magsilbi sa Kanya, hindi lang yun papasok ka sa simbahan, magmamadre ka, magpapari ka, magpapastor ka. Hindi yun. Tandaan ninyo na ang Kingmaker, hindi tao. Ang Kingmaker, Panginoon. Hindi yung mga nakikita yung mga kingmaker diyan.
Eh sabi nila kingmaker daw si si Imelda, kingmaker daw si Vic Rodriguez, kingmaker daw si ganito, si ganyan. Figure of speech lang 'yon. Pero ang totoo na mayroong kingmaker. At ang kingmaker ang Panginoon. Kaya nga naniniwala din tayo na si Bongbong Marcos was put there by the Lord. Ginawa siyang presidente ng Panginoon. Sa tulong ni Inday Sara, ginamit pa rin si Inday Sara para makumbinse. Hindi kasi, ang Panginoon kasi, baka kaya niyang mag-perform ng napakaraming miracle, pero yung milagro na manalo si Bongbong Marcos, mabura yung alaala ng mga Pilipino sa mga ginawang kahayupan ng mga Marcos, mukhang yun yung pinakamahirap na gawin. Kaya ginamit niya si Inday Sara, pinatakbo niya, kinalabit niya, ayaw mo mag-mayor, o lika dito, ayaw mo mag-presidente, mag-vice president ka, para matulungan niya si Bongbong na manalo. Ano ang purpose? Ipinakita sa atin ng Panginoon na itong mga Marcos na to, wala talaga tong magandang may dudulot sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa mundo. Scum of the earth yung mga yan. As in, scum of nature. Hindi yan lang yan scum of the Philippines. Scum of the earth yan. Kumbaga, sila yung latak, yung, di ba, alam mo ninyo mga, di ba, sa mga, sa mga pabrika, lahat naman ang lumalabas dyan, pare-parehas, sila yung reject. Sila yung reject, sila yung bulok. Talagang walang pakinabang sa mga buwisit na yan. So, nilagay sila dyan for us to learn from our mistakes na hindi tayo dapat bumoboto ng mga kandidato na may mga history na ng katiwalian sa Pilipinas. More so, isang kandidato na hindi nagbabayad ng estate tax, ang nanay at ang tatay kawatan, magnanakaw, tapos pangiwi-ngiwi. Paparty-party, dapat hindi na tayo nagaano ng ganon. So, pinahirapan man tayo ng Panginoon ngayon, kinalabit niya ulit si Inday Sara para magsilbi sa kanya. Magsilbi sa kanya sa simbahan, hindi. Magsilbi sa kanya, sundin siya para ayusin ang bayang Pilipinas. Kaya nga nung nakaraan, si Mayor Basti Duterte, sinabi ko sa kanya, Mayor, are you open to running for national position? Because you cannot be a mayor forever. The people, whether you like it or not, the people will want you to someday lead the country. Kasi maganda ang record ninyong mga Duterte. And pinagtatanggol kayo ng mga Duterte even if hindi nyo naman sila binabayaran, even if hindi naman sila mga taga Davao, pero people love you so much that feeling nila sa inyo lang sila tatakbo para magkaroon ng magandang Pilipinas. And kung hindi kayo tatakbo at hindi kayo magiging mga pinuno ng bayang ito, walang pag-asa dahil yung mga pamilya na gustong mamuno rito, puro magnanakaw lahat yan kayo sa tagal ninyong namuno sa Davao, hindi kayo nagnakaw Simple lang ang pamumuhay ninyo So yun yung gusto namin na maging leader. Sabi ni Baste, ayoko niyan. I just want a simple life. Ayaw ko nga rin sanang maging mayor Kaya nga sabi niya, tumakbo yung tatay ko na mayor sana ngayon para marami akong matutunan pa sa kanya. Nag-giveaway nga ako. Gusto kong maging vice mayor na lang niya kasi gusto kong makita how he works. Kasi naging vice mayor na ako ng ate ko I know how my ate works. So, naka-absorb ako ng ng galing niya at ng wisdom niya. Pero yung tatay ko, hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa siya nakasama magtrabaho. So, gusto kong malaman kung anong klaseng mayor siya. Kaya lang, pinakulong naman nila. So, sabi niya, wala naman talaga ako. Gusto ko lang naman. Simple lang ako. Gusto ko lang dito sa Davao. Maayos man dito sa amin. Naayos na namin. May mga anak ako. Marami akong mga anak na mga mahal na mahal ko. So, okay na ako. Kahit ganito lang. Simple lang naman ang buhay namin. Hindi naman namin kailangan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon katulad ng mga Marcos Enough naman na yung mga kabuhayan namin to kumbaga magkaroon kami ng comfortable na buhay dito. Hindi naman kailangan maging presidente ka. Nakaka-stress pa yan. Ganito, ganyan. So, ang dami niyang sinasabi. Pero, dito ngayon lalabas yung sinabi ni Inday Sara na ang dami mong gusto sa puso mo, ang dami mong gusto sa buhay mo, pero sa totoo lang, ang Panginoon ang may-ari ng buhay mo Panginoon ang may-ari ng puso mo. Panginoon ang may-ari ng isip mo. At pag sinabi ng Panginoon, hindi. Ano man ang gusto mo, dito ka, akin ka, ilalagay kita dito. Dahil ako ang kingmaker.
No, so gusto kong maging ina, sabi ni Inday Sara. Ayaw ko maging presidente, gusto kong maging nanay, gusto kong tingnan ko yung ano. Pero alam mo anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ayaw mo magpresidente Gagawin kitang vice-presidente, tapos ipakikita ko sa iyo kung bakit kailangan mo maging presidente. So ayun na. Winarak ni Bongbong at ng mga kasapakat niya yung Pilipinas. Ngayon si Inday Sara is not gonna sit down and take it ng ganun-ganun lang. Kasi hindi lang naman future ng mga mahihirap na Pilipino yung apekto, pati yung future ng mga anak niya na mga taga rito sa Pilipinas na mga maliliit pa. Ito yung mamanahin ng mga anak niya. Hindi siya papayag na ganun. Hindi ako papayag na sisirain mo ang bayang Pilipinas tapos ang magiging kawawa, magbabayad ng mga utang mo yung mga anak ko. Hindi lang anak ko, lahat ng mga future generations, mga future na mga kabataan na magsisipaglakihan at balang araw magbabayad ng buwis at magmamana nitong Pilipinas na bulok. So pinakita ng Panginoon yun kay Inday Sara para sabihin ni Inday Sara na kailangan kong maging presidente. Kasi mahirap na iahon yung Pilipinas na dinurog ng mga Marcos for how many decades. Mahirap ibangon yun. Pero nabangon ng tatay ko Sa loob ng 6 na taon, hindi nga lang perpekto, pero nabangon ng tatay ko. It cost him his freedom, pero ready naman na yung tatay ko dun sa nangyayari sa kanya sa ICC. Di ba sinabi ko nga sa inyo kahapon na kung si Inday magiging aso at makikiusap siya sa mga nagpakulong sa tatay niya na sige makikipag-truce ako sa inyo, mapauwi lang yung tatay ko. Sigurado ako itatakwil ni Pangulong Duterte ito si Inday Sara. Kasi sasabihin ni Pangulong Duterte, hindi ko gustong lumabas dito para lang, hindi tayo pwedeng matalo sa mga demonyo. Okay lang na makulong ako dito dahil sa kagagawan ng mga demonyo, pero hindi tayo dapat lumuhod sa mga demonyo para makalabas ako dito. Never. Over my dead body. Sana pinabayaan nyo na lang akong mamatay dito. Nakita nyo yung mga sundalo na, sige na, tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Ganun ang mga taong nagmamahal sa bayan. Si Pangulong Duterte, okay lang sa kanya na makulong. Basta maging maayos ang bayang Pilipinas. Basta magkaroon ng role model yung mga susunod na generation ng mga politiko na gusto nilang gayahin si Pangulong Duterte na maging bayani. Yung mga sundalo, natatandaan niyo sa Marawi yung sundalo na ang dami na, parapit na sa kanya yung mga rebelde, siya na lang ang natitira, tapos binigay niya yung coordinates. Sabi niya doon sa eroplano magbabagsak ng bomba. Ito yung coordinates, north 35 north, 37 west. May mga ganun siya coordinates na binigay. Then sabi nung teka, location mo yan Yes, that's my location. And nandito sila. Pag tinamaan mo tong lokasyon na to, mamamatay silang lahat. Pero mamamatay ka rin. Okay lang. Okay lang na mamatay ako. Basta importante, mas maraming mamatay na kalaban. So ganun ang patriotic na puso. Ganyan ang puso ni Pangulong Duterte na kahit makulong, okay lang. So ngayon, iyon na siguro yung naging lesson kay Inday Sara na nga naman, maikli lang ang buhay natin. We only have 70 years. Yung more than 70, ano na yun? Kumbaga parang bonus na yun. So anong gagawin mo? Hindi ka naman habang buhay na nandito sa mundo. O gawin mo na yung natitira mong buhay, nag-enjoy ka naman na for 40 plus years, for 50 years, yung susunod na mga taon ng buhay mo, ialay mo na sa bayan mo. At yun ang ginagawa ni Inday Sara. Alam niya na magiging mahirap, alam niya na magiging madugo, pero iaalay niya yung mga nalalabing buhay niya sa mundo para sa public service. So maraming salamat Panginoon. Dininig mo ang dasal namin na kalabitin mo si Inday Sara at tumakbo bilang presidente. Tamo una pa lang yan. Ang haba na nung paliwanag natin. Ganyan si Boss D. Nakikita niyo yan sa ibang vlogger. Wala. Utangin na puros kalandian ang ginagawa ng ibang mga vlogger dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpak,
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong